Bagong number 1 nga ba sa aking weekly top 5? Hello Cruella, sumubuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysal Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! At ngayon ay ilalabas ko na ang aking latest weekly top 5 every Sunday afternoon. So, last week, ang number 1 ay Quezon Province, ang number 2 ay Taguig, ang number 3 ay Bohol, ang number 4 ay Siniloan, Laguna, ang number 5 ko ay Muntinlupa. After the evening, after the swimsuit, at sa kanilang mga photoshoot, at saka lalong-lalo na sa kanilang runway, may bagong number 1 na nga ba? Di po. Abangan ninyo yan, guys. Nakakaloka. Pero ang sure ako, nag-rumble sila. May nalaglag, may bagong may bumalik sa top 5. At kung sino nga ba ang nalaglag na ito, kung ano na nga ba ang placement ng mga paborito ninyong kandidata. After mamaya, malalaman ninyo ang aking 6 to 10. O, di ba? 6 to 10 kung sino ang possible na pumasok next week na malakas din ang eksena dito sa Miss Universe Philippines 2025. Okay, simulan na tayo. My number 5 sa aking listahan, Muntinlupa. Hindi siya umalis sa kanyang pwesto, guys. Last week, number 5, ngayon still number 5 pa rin. Win-win Marquez. O, di ba? Kung pasabog siya sa mga lahat ng pa-eksena niya, pero feeling ko hindi pa rin niya maliligwak yung mga nasa unahan niya. Okay ang kanyang swimsuit photos, okay ang kanyang Hello Glow runway challenge, but not on the top. But number 5 sa aking listahan, Muntinlupa, Win-win Marquez. Number 4 sa aking listahan. Number 4 sa aking listahan last week, wala siya sa top 5. O, di ba? May new entry tayo sa top 5. Last week, wala siya. Ngayon, pumasok na siya ng bonggang-bongga. Sultan Kudarat. O, di ba? Ang ganda ng kanyang runway show. Bongga ang mga at gusto ko rin yung kanyang eye color photoshoot. Ang beautiful at very authentic Chelsea Fernandez. Gusto ko yung mga makeup, hair and makeup and styling ngayon ni Chelsea. Ang ganda lang. Beautiful lang talaga. Sana ganito lagi at wag nang ipatan, bonggang-bongga. Kasi napapa-burnout talaga yung beauty niya pag tan siya. Mas better na maputi siya, red lipstick lang ang katapat, winner na. Sana consistent hanggang sa finals. Huwag nang mag-eksperimento. Hindi talaga bongga si Chelsea Fernandez in tan color. Mas maganda siya in mistisa. Kaya wag nang mag-experiment. Kabog na yan. And binigyan niya tayo ng magandang show sa Hello Glow Show. Di ba? Kaya nilagay ko siya sa aking number 4. My number 3 sa aking listahan. Last week, number 4, pero this week, number 3, Iliana Marie Aduana ng Siniloan, Laguna. Ayan, this week, number 2 niya siya kasi parang bumawi siya dito sa swimsuit photos. At saka bumawi siya dito sa runway show ng Hello Glow. Kaya inangat siya ng isang bahagdan. Sa hagdanan, number 4 last week, ngayon number 3 niya. Kaya huwag kayong liligaw-ligaw, huwag kayong pakampante. Iliana Aduana, nandyan na, darating na. Di ba? Huwag kayong patulog-tulog. Maraming bashing, marami kung ano-ano pinagsasabi sa kanya against her, pero wala naman akong problema sa kanya. So, tingnan natin. Kasi
Sa performance yan at saka sa mga ginagawa, hindi yung dahil kung ano-anong binabato ninyong mga issue about Eliana Marie Aduana sa aking number 3. Pero bago ako bago ko muna ilatag ang aking number 2 at saka number 1, ito muna ang mga kumabog din. Number 10 sa aking listahan, Laguna Eloisa Haod. O, di ba? Pwede din siya, bumawi siya this time. Bumawi ang kanyang beauty, bumawi ang kanyang eksena. And hopefully, tuloy-tuloy na para maibalik niya ang kanyang spot doon sa weekly top 5 natin. Number 9 sa aking listahan, Tarlac. She's beautiful, giving. Iba talaga yung aura nang nakikita ko sa kanya. Ituloy-tuloy lang, lalaban lang, for sure, aabuti siya doon sa 5. Matagal pa naman ang kompetisyon, maraming beses pa para bumawi. Number 8 sa aking listahan, Bohol. Last week, number 3, pero ay nako, di ba? Ang kanyang swimsuit ay hindi masyadong pangabog, nakakaloka. So, syempre, valid yun, yung mga materials na ipinapasa. Tapos, sakto lang din naman ang kanyang runway show. So, ibigay natin ang nararapat na ranking sa kanya. So far, number 8. Diba? May number 7 sa aking listahan, Cebu City, Gabby Carvalho. O, diba? Maganda ang kanyang swimsuit, maganda ang eksena, maganda din ang kanyang runway show, challenge. So, deserve niya sa spot na number 7. And number 6 sa aking listahan, Pasay. Di ba? Last week, mababa siya. Pero ngayon, number 6 siya at mukhang kumakatok-katok siya sa top 5. Watch out sa kanya. Kasi every time na nakikita siya, nagigain siya ng trust and respect sa mga pageant fans. Ayun na guys, ang aking 6 to 10. At balik na tayo sa aking number 2. Nakakaloka. Tama ba? Pero, number 2 ko siya ngayon. Paano ba i-explain? Quezon Province, Maria Atisa Manalo. Number 2 ko siya this week kasi medyo may umangat talaga sa kanya sa swimsuit and sa Hello Glow Runway Challenge. Talagang hindi ko naman pwede na i-underestimate at hindi ko naman pwedeng hindi pansinin yung ginagawa ng ibang magaling, yung ginagawa ng number 1 ko na pangabog at saka ginagawa ng number 1 ko na laban. Laban talaga ang eksena. But still, isa talaga at nasa contention talaga na manalo ng corona. Itong aking number 2, Maria Atisa Manalo. This week, medyo lumlaylay, but tingnan natin next week kung maibabalik niya at makuha niya uli ang trono sa aking weekly top 5. Ngayon, ang aking bagong number 1 sa weekly top 5 for the first time, Taguig, Katrina Ligado. Kailangan pa ba nating pag-usapan yan? Sa lahat ng mga materyales, sa lahat ng mga ginagawa nila dito sa photoshoot, video shoot, and whatsoever, sa lahat ng mga labas nila sa mga show and runway challenge man yan, Katrina top the number 1. Talagang nandun, corona to be. Wala kang kailangang makikitang botas, wala kang kailangang makikitang problema sa kanya. Ang daming umi-issue sa kanya, ang kanyang comms skills. Bakit si Atisa din naman, may problema din sa comms skills na totally pasabog. But Katrina, huwag kayong tutulog kasi nandyan siya, nagmamaganda. So far, deserve ni Katrina Ligado ngayong linggo ang maging number 1 sa aking weekly top 5. My goodness. Sinong kukontra? Comment down below lang kayo. Sino may violent reaction? Comment down below lang kayo. But for me, this week, Katrina Ligado is the competition at mukhang sa kanya, kung ngayon ang coronation, sa kanya mapupunta ang corona. Maraming salamat guys. Thank you so much sa pagsuporta ninyo sa aking weekly top 5 as always. This has been Giselle Ortega. Paalam!